Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya't dakilain, atin siyang sambahin. Ang poon dumalaw sa atin, upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng mabuting buhay natin bilang mga Kristiyano. At upang tayo maging marapat, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Nagasal natin ang mga OFW, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nag-aalaga, nagtataguyod sa mga may sakit, at kayo din siyempre ang mga may karamdaman. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagkapakumaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwain, pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Juda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin. Huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at ang bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na 2 lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa, maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose. Ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid.
Buhay pa bang talaga ang ating Ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y ipinagpintas kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya ay isang hari siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin niyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, na sa araw ng pag-ukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang atin pong narinig na ebanghelyo ngayon ay karugtong lamang ng ating gospel reading kahapon. At kung kahapon, narinig natin ang pagtawag at paghirang ni Kristo sa kanyang mga apostol, ngayon naman ang pagsusugo niya sa kanila sa pagmisyon with some very specific instructions.
kung ano ang sasabihin nila, kung ano ang gagawin nila, pati ang mga hindi nila dapat bitbitin sa paglalakbay nila. Sunod-sunod po ang mga instructions na ito sa unang paragraph ng Mabuting Balita. Kaya sana wag nating ma-miss yung pinakahuling instruction ng Panginoon na napakahalaga. And it has something to do sa kung ano ang dapat nilang gawin kapag nakaranas na sila ng hindi pagtanggap ng iba o ng rejection. Sabi ng ating Panginoon, kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. I said, napakahalaga po nito sapagkat hindi pa man ay iminumulat na ng Panginoon ang kanyang mga disipulo noon, pati na rin tayo hanggang ngayon. Sa katotohanang mangyayari at mangyayari talaga yon. Yung rejection. Na hindi porke ang dala natin ay pangalan ni Jesus, ang dala natin ay misyon ay binigay sa atin ni Jesus, at ang dala natin ay ang kapangyarihang ibinigay sa atin ni Jesus upang gawin ang misyon na ibinigay niya. Hindi ibig sabihin nito ay automatic na tayong tatanggapin ng lahat ng mga taong ma-encounter natin. Kamakailan ay mayroong nag-PM sa akin, isang concern na kaibigan. Ang sabi niya ay ganito, Father, kamusta na po? I hope you are doing fine. Inform lang po kita para alam po ninyo na sa isang community sa Facebook, hindi na po natin sasabihin kung ano, ay mayroong mga nag-i-invite ng hate against you at sa mga messages po ninyo. Nag-thank you ako sa kanya, pero maikli lamang din yung sagot ko. Ganun talaga, hindi mawawala yon. Ganun talaga, hindi mawawala iyon. Well, hindi ko naman po sinasabi na hindi ako nasaktan kahit pa paano. Lalo pat sigurado ko sa sarili ko na I'm pouring everything or almost everything into what I do. Naisip ko nga kung makikita lamang ng mga taong ito ang mga pag-isikap na ginagawa ko sa lahat ng mga dapat kong gawin bilang pari po ninyo, malamang sa magbago ang pananaw ng mga ito. Pero, malamang din naman sa hindi na. Sapagkat ganun nga po talaga, hindi mawawala yun. May mga taong ayaw talaga sa iyo. Maging sa mga sinasabi mo. And ang acceptance of that truth, ang pagtanggap natin sa ganyang katotohanan will make us somehow bulletproof against any rejections sa buhay natin. Yes, masasaktan pa rin tayo, katulad ng naramdaman ko. Pero, gano'n naman, di ba, kapag bulletproof, lalo na kapag matindi yung balang tumama sa'yo, may mararamdaman ka pa rin yanik, kaya prick kahit papaano. Pero yung bala, gaano man katindi, o yung rejection, hindi ito tatagos at mananatili sa kalooban natin, sa puso natin. Kung ang katotohanan ito ay tanggap natin, na ganun talaga, talagang may ganun, hindi mawawala iyon. Besides, hello, baka po nakakalimutan natin na wala tayong patama, wala tayo sa kalingkingan, o wala tayong ubra sa kabanalan ni Jesus, sa karunungan ni Jesus, sa kabaitan ni Jesus, sa kapangyarihan ni Jesus. Pero kahit siya, nakaranas din ng rejection. Sino tayo para hindi makaranas? Lalo pat sumusunod tayo sa ating Panginoon na pinauna na niyang sinabi sa atin, halimbawa sa John 13:16, no servant is greater than his master. Ganun talaga, hindi mawawala iyon. Gayunpaman,
Hindi lamang po ito patungkol sa rejection, ha? Yes, there's more. Sapagkat ito rin po ay pwedeng patungkol sa mga kabiguan na mararanasan natin sa buhay. Halimbawa nito ay yung hindi mo pagkapasa sa exam o hindi mo pagkakamit ng mataas na grado kahit nag-review ka naman. Yung hindi mo pagkatanggap sa trabaho o pagbagsak ng iyong negosyo kahit nagsisikap ka naman. Yung hindi mo pagkapanalo sa isang palisahan, gayong pinagbuti mo naman. Yung hindi pa rin pag-flourish ng isang relasyon kahit na ito'y ipinakipaglaban, inalagaan mo naman. Bahagi pa rin po ito ng buhay natin. Kaya ganun pa rin ang mensahe sa atin. Hindi tayo dapat magtagal sa mga kalungkutan na ito na ating mararanasan. Maliwanag po ang sabi ng ating Panginoon, di ba? Umalis kayo, ipagpag ninyo ang mga alikabok sa inyong mga paa. In other words, move on. Huwag tayong magtagal sa kakatanong, bakit ganito, bakit ganon. Lalo pat wala naman tayong ginagawang mali. Sapagkat, dalawa lamang po ang posibilidad na kahantungan ng tanong na yan. Una, wala talaga tayong malamang sagot. At pangalawa, masasaktan lamang tayo kapag nalaman natin ang sagot. So, move on. Hindi lamang para iwan ang isang pangit na karanasan, kundi upang maranasan ang mga bago pang karanasan na hindi naman puro pangit na mga karanasan. Sa palagay po ba ninyo, lahat ng mga pinuntahan ng mga apostoles, na mga tao hindi sila tinanggap? Siyempre hindi, kaya nga nag-flourish ang ebanghelyo ni Kristo dahil marami pa rin tumanggap, mas maraming tumanggap na mga tao. So gayon din sa ating buhay, gayon din sa mga rejection o kabiguan na ating mararanasan. Hindi magtatagal ang mga yan. Pwedeng magkasunod-sunod. Pwede yun. Ang mga rejections at kabiguan. Pero, hindi laging ganon. O di ba may kasabihan tayo? Ang buhay parang gulong. Na kumbaga, kung nasa ibaba ka, matataas ka rin. Kasi gugulong at gugulong pa rin ang gulong na yan. Kaya lang, paano kung na-stuck, di ba? May nakikita tayong mga gulong na hindi na pinapaandar nung may-ari nung sasakyan. Kaya nga po, mahalaga na sa formulation ng kasabihan na yan, isama natin ang Panginoon. Isama natin yung magpapaikot ng gulong. And so you see, sa kasabihan pa lang natin batay sa ating karanasan, na kahit wala ang Panginoon sa equation, naniniwala na tayo ang buhay parang gulong. Lalo pat kung isasama pa natin sa equation, sa kasabihan, sa formulation nito, ang ating Panginoon. Ang Panginoon na nagtataas ng mga nasa ibaba. Ang Panginoon na nakahakita ng ating mga paghihirap at pagsisikap. Lalo pat tayo sumusunod lagi sa kanyang kalooban. Pero, wag po natin kakalimutan na bahagi ng kanyang kaloobang sinabi niya sa ating ebanghelyong napakinggan, move on. Sapagkat paano niya tayo ibabangon kung mananatili tayo sa ating pagkalugmok, kung pipiliin nating malugmok sa kalungkutan, sa kapighatian, sa galit, sa mahabang panahon. Tandaan po natin na yung sinasabi dito na pagpapagpag ng alikabok sa ating mga paa ay hindi lamang literal na pag-iwan sa mga lupa o buhangin na gustong kumapit sa ating katawan. Ito sa mas malalim na pagninilay ay nagpapatungkol sa pag-iwan natin, sa pagpapagpag natin ng mga negatibong emosyon na gustong manatili o kumapit sa puso natin. Hindi po kasi tayo magtatagumpay sa buhay hanggang may mga bagaheng ganyan. Alam natin, mas matinding bagahe, mas mabigat na dalahin yan. Mas mabigat pa sa kahit isang sakong lupa o buhangin yan. Yung mga negatibong emosyon
sa ating kalooban. Tularan po natin si Jose sa ating unang pagbasa. Alam natin ang ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya. Pero yun ay iniwan niya, hindi lamang yung lugar, kundi yung negatibong emosyon. Yes, nandun pa rin yung sakit. Nandun pa rin yung tampo, pero kaunti na lang. Kaunting-kaunti na lang. Kaya madaling napaghilom eh. At kaya naabot din ni Jose ang magandang plano ng Diyos para sa kanya. Naabot niya hindi lamang sa nataas siya sa kapangyarihan, kundi kasabay ng pagkataas niya sa kapangyarihan ay yung pagiging magaan ng kanyang kalooban. Maging mayaman ka man, maging tagumpay ka man, mapunta ka man sa itaas, kapag may galit, may lungkot, may hinanakit sa iyong puso, para kang hinahatak pababa niyan. Kaya ang magandang tagumpay talaga ay yung tagumpay na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Tagumpay na hindi lang pagkakamit ng magandang katayuan sa buhay, kundi yung pag-iwan din natin ng mga hindi magandang bitbitin sa ating buhay. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa. Kayang-kaya niya ang hindi ko kaya. Kailangan ko lang sumampalataya talaga. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal na mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya kung hanggang saan lang ang kakayanan ko. Basta susunod ako, kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, ang hirap-hirap ng utos mo na wag akong magtanim ng galit sa puso ko, na magpatawad na rin ako ng tao. Ang hirap nito, pero coming to think about it, hindi mo nga naman iuutos kung madali, di ba? Kaya mo nga inuutos kasi alam mong mahihirapan kami. Pero hindi dahil gusto mong mahirapan kami, kundi dahil gusto mo na lumaya kami upang matupad ang iyong mga magandang plano para sa aming lahat. Panginoon, tulungan mo po kaming maranasan yung sinasabi mo sa aming salmong tugunan, na dumating kami sa pagkakataong gunitain namin na malugod ang iyong mga dakilang gawa sa amin. Lalong-lalo na ang pag-alis mo ng mga negatibong emosyon sa puso namin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Gagawin niya ang hindi natin kayang gawin. Basta ito ay naisin natin, pagdasalan natin, gustuhin natin. Hallelujah! At gawin natin ang parte natin. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi pa man, tutulungan niya tayo na alisin ang mga negatibong bagay sa puso natin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mong pasakitan, huwag mong pahirapan, huwag mong bigyan ng pabigat ang sarili mo. Kung lalapit ka kay Jesus, aminin mo, mahirap umusa.
ng may galit, ng may tampo, ng may takot, ng may lungkot sa puso mo. Hindi naman kailangang mawala lahat. Baka malalim, malawak, at malala talaga ang naging sugat. Pero ang punto, maramdaman mo man, sana kaunti na lang. Kasi mas kaya mo namang pangingibabawi na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na unti-unti nang alisin ang mga negatibong bagay na yan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Lahat ng mga lungkot, ligaya't pagsubok, lahat ng lakas at kahinaan ko, inalay kong lahat mong pagkatao. Ito ay isusunod sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaigit ang kamatayan ay kanyang nilupig. Kaya't siyang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ng hapunan, nawa kaniyang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Aysa ni Leon na aming Papa, ni Janis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming lahim-lahi na may pag-asang sa libuling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko habang pinagdarasal ang ating mga mahal na yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman.
samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya at pag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-iyo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo namang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong lahat na inaanihan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa pinais mo. Ako ay tatahak, kahit tikip ng luha ang nilakaran mong landas. Pasakit man at pusa, dulot ng mundo'y kampan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak, kahit higit ng luha ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kampan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan, aking susundan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hilingnawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo, lalo pat siya ang pinaka-nakakaalam ng extent ng mga naabot ng tulong na ibinibigay, dala ng kagandahang loob ninyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay, salamat buhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisan. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis. Pagsindang sa palinis sa iyo hanggang langit.